May tanong ako sa iyo para simulan tong usapan natin. Naisip mo na ba kung bakit may mga ministry o team o kahit anong proyekto na parang ang ganda ng tinatakbo for generations, lumalago talaga. Tapos may iba, kahit super passionate, ang gagaling ng mga tao at klaro yung calling, na parang bigla na lang nag-fizzle out. Para bang naubusan ng gas? Madalas, hindi lang pala passion ang sagot. Oo, magandang tanong yan. At madalas natin yung nakikita, di ba? Sobra. So ngayon, bubuksan natin yung topic na yan gamit ang mga source na binigay mo. Meron kasing isang framework dito na tinatawag na Missions Quotient o MQ. At ang mission natin ngayon ay himayin yung mga tinatawag ditong hidden dimensions, yung mga factor na hindi laging nakikita pero siyang nagpapatibay at nagpapatagal sa isang misyon. Halika, simulan na natin. Sige, game! Okay, simulan natin dito. Kasi may common assumption lalo na sa mga mission-focused groups na basta may passion at may calling, sapat na yon. All you need is passion, kumbaga. Pero may isang quote dito sa mga materialismo na talagang tumatak sa akin. Sabi, passion launches movements, capacity sustains them. Grabe ha, ang sigasig daw ang nagsisimula, pero yung kakayahan, yung capacity, yun pala ang kailangan para magtagal. Tama. At yung sinabi mong capacity, hindi lang yan skills, di ba? Mas malalim pa dyan. At itong ideya na delikado ang passion na walang kaalaman, hindi yan bago. Actually, yan mismo ang warning sa Kawikaan 19.2. Ang pagnanasa na walang kaalaman ay hindi mabuti. Pero yung pinakamalakas na image na ginamit sa sources mo ay yung sinabi ni Jesus. Yung pagtatayo ng bahay sa bato kumpara sa buhangin. Oo, classic yan. 'Di ba? At nililinaw doon wala hindi yung bagyo ang sumisira sa bahay. Nilalantad lang ng bagyo kung gaano karupok yung pundasyon. Ang crisis, yung pressure, inilalabas lang nito kung ano na yon nandoon from the start. Teka, so parang sinasabi mo na yung burnout o yung conflict sa team, hindi yun yung problema mismo, kundi sintomas lang ng mas malalim na issue sa pundasyon? Exactly. The storm just reveals what was already there. At dyan papasok yung isa pang point ng sources mo, yung kahalagahan ng mahabang paghahanda, na parang baliktad sa instant success culture natin ngayon. Ito yung part na medyo nakakagulat eh. Kasi binanggit dito yung mga bigatin sa Biblia. Si Moses, 40 taon sa disyerto bago niya i-lead ang Israel palabas ng Egypt. 4 na dekada yun. 4 na dekada, grabe yon. At si David, hindi naman siya nag-audition para maging hari. Pastol muna siya. Hinubog sa pag-iisa at sa mga panganib. At ang pinaka-wild sa lahat, si Jesus mismo. 30 taon ng tahimik na buhay para sa 3 taong public ministry. Parang sinasabi na yung calling ay invitation pa lang sa training ground. At yung fascinating dyan ay yung konsepto ng formation o paghubog. Hindi yan classroom training lang eh. Ito yung mabagal, minsan masakit, na proseso kung saan hinuhubog ng Diyos yung character, yung inner life. Sinasabi sa sources na yung pagmamadali natin ngayon, nagre-resulta yan sa incomplete formation. Incomplete formation? Oo. So kahit totoo yung calling, dahil kulang sa hubog yung pundasyon ng tao o ng team, ang bagsak ay burnout, internal conflict, o minsan mga ethical failure pa. Kaya pala yung preparation kasing halaga ng mismong performance. Okay, gets. So, kung hindi sapat yung passion at kailangan ng malalim na formation, paano natin malalaman kung ano yung mga area na kailangang i-develop? Diyan na yata papasak itong konsepto ng Missions Quotient o MQ, di ba? Yun na nga. At napakaganda ng pagka-frame nila dito. Nililinaw na ang MQ ay hindi isang scorecard para i-judge ang spirituality ng isang tao. Hindi ito pass or fail test. Okay, so NCA. Ang description nila, ito ay isang diagnostic lens, parang X-ray or MRI na tumutulong sa iyo na makita yung mga bagay sa ilalim na hindi nakikita ng mata para malaman natin saan ba tayo malakas at saan ba natin kailangan ng tulong. Gusto ko yung diagnostic lens
Kasi hindi siya threatening, ano? It's for development, not for disqualification. Oo, at ang pinaka-central na ideya ng MQ na inuulit-ulit sa sources ay integration. Hindi sapat na may isang area kang sobrang galing. Kailangang buo. Nagbigay sila ng mga applicative na example. Halimbawa, isipin mo yung isang leader na brilliant strategist. Ang galing gumawa ng plano. Pero kung may character issues siya at walang tiwala sa kanya yung team niya, anong mangyayari? Walang execution. Walang execution. O kaya isang team na sobrang prayerful, pero culturally tone-deaf, hindi nila mamalayan na ma-offend na pala nila yung community na gusto nilang tulungan dahil hindi nila naintindihan yung kultura. Parang yung analogy sa 1 Corinthians 12 tungkol sa katawan. Hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Kung ang isang team ay puro puso, passion, pero walang utak, strategy, o paa, resilience, hindi rin makakarating sa paroroon. Kailangan lahat ng parts ay healthy at gumagana together. At kung i-connect natin sa bigger picture, binabago ng MQ yung tanong. Instead na, gaano karami ang nagagawa natin? Ang tanong ay nagiging, anong klasing tao ba tayo nagiging habang ginagawa natin to? Anong klasing team ang binubuo natin na kayang tumagal sa gitna ng pressure at pagbabago? It's a shift from measuring just activity to assessing health and sustainability. Okay, para maging mas konkreto ito para sa iyo na nakikinig, hinimay ng sources ang MQ sa 5 magkakaugnay na dimensions. Habang pinag-uusapan natin isa-isa, subukan mong isipin kung saan mo ito nakikita sa sarili mong journey o team. Ano yung una? Ang una na siyang pinakapundasyon ay spiritual depth o lalim ng espiritualidad. At linawin natin, hindi ito tungkol sa dami ng religious activities na ginagawa mo. Hindi ito checklist ng nag-pray, nag-devotion. Okay, so ano siya? Ito yung internal reality, yung ugat. Ito yung personal na ugnayan sa Diyos na nagpapanatili sa'yo kahit na yung ginagawa mo sa labas ay parang walang resulta. Ito yung ability to abide, yung sinasabi sa John 15, kung saan nanggagaling ang tunay na bunga. Teka, ang interesting dyan ay yung sinabi mong kahit walang nakikitang resulta. Kasi yun yung pinakamahirap, di ba? Yung moment na parang nagtatanim ka sa bato. Kung yung spiritual life mo ay nakadepende lang sa external validation o success, kapag damating yung tagtuyot, bibigay ka. Yun ang punto. Ang spiritual depth ang nagbibigay sa'yo ng lakas to persevere in seasons of hiddenness or apparent failure. Ito yung anchor mo. Without it, you're just running on fumes. Makes sense. Okay, ano yung pangalawa? Pangalawa ay cultural intelligence o CQ. Ito yung kakayahang umunawa, rumespeto, at mag-adjust sa ibang kultura. At hindi lang to tungkol sa pag-alam ng do's and don'ts para hindi ka maging bastos. Mas malalim yan. Ito yung pag-intindi sa worldview, sa values, sa communication style ng ibang tao. Pwede ka bang magbigay ng modern example niyan para mas klaro? Sige, isipin mo ang isang international non-profit. Gusto nilang mag-launch ng isang leadership program sa isang bansa sa Southeast Asia. Pero yung buong curriculum nila gawa sa Amerika, based sa Western individualistic values, yung speak up, challenge authority. Pagdating nila dun sa community na ang kultura ay mas communal at may mataas na respeto sa hierarchy, hindi nag-work. Na-o-offend yung mga local leaders. Akala nila arrogante yung program. Wow, okay. That's a failure of cultural intelligence. Oo. At yung classic example sa source ay si Apostle Pablo na sinabing, I become all things to all people. Hindi yon compromise, kundi intelligent adaptation para sa Ebanghelyo. Wow. Okay, so may spiritual depth, cultural intelligence. Pangatlo. Ito, napaka-practical. Resilience and perseverance, katatagan at pagtitiaga. Ito yung emotional at psychological capacity na makabangon mula sa kabiguan, stress at pagod nang hindi nagiging cynical o sumusuko. Kinikilala ng MQ na ang misyon by nature ay mahirap, puno yan ng setbacks. Okay, pero resilience, paano ba yan dine-develop? Hindi naman yan parang subject sa school na aralin mo lang, di ba?
Magandang tanong yan. Ayon sa mga source, hindi yan isang bagay na bigla mo na lang makukuha. Binabuild yan over time. Kasama dyan ang pagkakaroon ng healthy coping mechanisms, isang strong support system, mga taong nakakausap mo, at ang pag-aaral kung paano magpahinga nung hindi nakakaramdam ng guilt. Maraming passionate na tao ang nag-crash and burn hindi dahil sa lack of calling, kundi dahil sa lack of resilience. Naubos sila. Gets ko. So, hindi lang ito tungkol sa tibay ng dibdib, kundi sa pagkakaroon ng sistema at habits na sumusuporta sa iyo for the long haul. Okay, ano yung pang-apat? Pang-apat ay ang missional mindset. Ito yung pag-unawa na hindi ikaw ang bida sa kwento, kabahagi ka lang sa isang mas malaking mission ng Diyos sa mundo na tinatawag na Missio Dei. Ito yung panlaban sa tinatawag sa source na Savior Complex. Yung savior complex. Yung feeling na kung hindi ko to gagawin, walang mangyayari, ako ang pag-asa ng community na to, delikado yan. Sobra. Kasi una, napakabigat niyang dalhin. Pangalawa, it creates dependency sa'yo instead of empowering a local community. Ang missional mindset, nagbibigay yan ng tamang perspective at humility. Naintindihan mo na ikaw ay isang instrumento lang, hindi ang Messiah. You work with God, not for God, as if He needs you. This mindset prevents burnout and fosters true partnership. I like that. At yung panghuli, ano yung nagbubuklod sa lahat ng ito? Ang panguli ay adaptive strategy. Ito yung kakayahang magplano ng matalino, pero at the same time may humility at flexibility na magbago ng direksyon kapag kailangan. Hindi ito yung bahala na attitude. May plano ka, pero hindi ka alipin ng plano mo. Bukas ka sa paggabay ng espiritu o sa mga feedback mula sa ground. Parang yung mga apostol sa Acts? Yun, sila yung perfect example na binigay. May plano silang pumunta sa Asia pero pinigilan sila ng Holy Spirit at dinala sila sa Macedonia. Kung naging rigid sila sa original plan nila, they would have missed what God was doing. So parang tight-loose, mahigpit ka sa vision mo pero maluwag ka sa methods kung paano makarating doon. Tamang-tama, ito yung sayaw sa pagitan ng good planning and divine guidance. Grabe. Ang powerful ng limang yan. Spiritual depth, cultural intelligence, resilience, missional mindset at adaptive strategy. At kapag pinagsama-sama mo, dito na siguro natin maiintindihan yung sinasabi sa sources na quiet crisis sa mga misyon. Parang yung gap sa pagitan ng initial yes sa calling at yung kakayaang manatili for the long run. Oo. At this raises an important question. Paano ba nangyayari yung gap na yun? At may isang powerful na description ang mga sources sa mission context. Tinatawag nila itong isang crucible o tunawan, isang lugar na may matinding init at pressure. At ang sabi nila, ang crucible ay hindi lumilikha ng mga bitak o kahinaan. Okay. So anong ginagawa niya? Pinalalakas at pinalalaki lang nito yung mga bitak na dati nang nandoon. So parang sinasabi mo na hindi yung mission field ang gumagawa ng problema, kundi pinalalabas lang nito yung mga issue na dati nang daladala ng isang tao o team. Eksakto. In-amplify lang niya. Halimbawa, kung ang isang tao ay may unresolved inner wounds, insecurities, for example, yung pressure at loneliness sa field ay gagawin yung insecurity na yan na isang full-blown crisis. Kung ang isang team ay may underlying communication problems, yung stress ng cross-cultural work ay papasabugin yan at gagawing malaking conflict. Ang mission field ay isang amplifier. Inilalabas nito kung ano talaga ang nasa loob. Kaya pala yung preparation at formation, hindi lang dapat tungkol sa skills, kundi tungkol sa inner health. So, what does this all mean? Kung huhugutin natin yung pinaka-core message ng lahat ng ito para sa'yo, parang ang sinasabi ng mga source ay ito. Ang pagiging epektibo at matatag sa misyon ay hindi aksidente. Sinasadya yan, tinatrabaho, kinukultiba. At dahil dyan, nag-iiba yung focus natin. Mula sa tanong na anong nagawa natin, anong stats natin, papunta sa mas malalim na tanong. Anong klaseng mga tao ba tayo nagiging habang ginagawa natin ang misyon? Parang yung being natin ay kasing halaga, kung hindi man mas mahalaga kesa sa doing. At isang napakahalagang reminder mula sa mga materyales.
Ang purpose ng MMQ framework ay hindi para mag-disqualify ng mga tao. Hindi ito para sabihing, mababa ang score mo dito, wag ka nang tumuloy. Baliktad, ang layunin nito ay para palakasin yung mga tinawag, para bigyan sila ng roadmap sa paghanda. Ito ay tungkol sa good stewardship, matalinong pangangasiwa sa tawag, sa mga tao, at sa impact ng misyon. Ito ay invitation sa honest preparation, hindi isang barrier sa obedience. Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, kung gagamitin mo ang 5 dimensions na ito, spiritual depth, cultural intelligence, resilience, missional mindset, at adaptive strategy, bilang salamin para tingnan ang sarili mong proyekto, team, o personal na calling, ano kaya ang makikita mo? Ano kaya ang mailalantad ng isang matapat na pagtingin sa mga hidden dimensions na ito sa buhay mo? Ito ay isang paanyaya na tingnan, hindi lang kung ano ang ginagawa mo, kundi kung paano ka hinuhubog ng ginagawa mo sa proseso.